Ah, Magandang umaga po sa ating lahat muli, mga minamahal ko yung kapatid ni Cristo. Narito naman po tayo sa mga oras na ito upang magpatuloy sa ating gawain spiritual, na kung saan ito po ay ang pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. Sapagkat ito po ay napakahalaga po sa bawat isa sa atin. No? Itong salita ng ating Panginoon, sapagkat kung saan ay wala po tayong pinagkaiba po sa mga halaman. Pag hindi po nadidiligan, no? So, nakikita po natin na nandyan yung unti-unting nalalanta, no? Hanggang sa mamatay. So, yan po yung kalagayan po natin. Kung tayo, hindi po tayo nakakarinig ng salita ng ating Panginoon, pag dumating po yung mga pagsubok, no? Diyan po dumarating po yung panghihina ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, lagi po natin pong pinag-aaralan ng salita ng Panginoon kasi ito po yung magsisilbi na pinakatubig na siyang nagdidilim po sa bawat isa sa atin. Napakalaga po yung salita ng ating Panginoon. Kaya nga po, kahit dalawa o tatlo na nagkakatipon sa kanyang pangalan, na kung saan ang ating pong kailangan na panghawakan dito, tumasa, yung siya ay nasa kalagitnaan natin. So, sa ganong bilang, o higit pa ron, doon tayo kung saan ay nagiging malakas. Doon tayo na kung saan ay palaging umaasa na ang Panginoon ay magiging kasama po natin. Lalong-lalo na sa mga oras na ito, sa ating pong pagkakaisa, no, sa lugar na ito para kung saan ay magpatuloy po sa pag-aaral ng kanyang salita. Kasi nga po, mga kapatid ko sa Panginoon, inaasahan ng Panginoon na tayo po, no, ay makakaalam po tayo ng kanyang mga kalooban. No? Kaya nga, yung sinasabi po sa Juan at sinasabi po sa Isaias, yung tungkol po sa pagsasaliksik, no? Huwag po natin kakalimutan po yan. Napakahalaga po yung pagsasaliksik. No? Pag nagsasaliksik po tayo ng aklat ng Panginoon, doon kung saan tayo marami pong malalaman. No? Kinakailangan po, huwag tayong makontento po na saan kung ano po yung mga itinuturo lang po sa atin. Idol lang tayo. Hindi natin masasabi na yun ay pagsasaliksik, no? Kasi bakit? Eh, mayroon na po tayong inaasahan eh. Kumbaga nakalatag na. Ha? Mga nakalatag na kaya hindi ka na makapag-proceed. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, huwag po natin isipin na pagka hindi po itinuro sa atin ng mga namumuno, ay hindi na natin kailangan. Ha? Baka tandaan po natin yan, mga kapatid ko sa Panginoon. Baka yung hindi natin kinakailangan, no? Yung hindi nila kinakailangan, ay yung pa mahalaga. Oh. Kasi talagang dito po sa samahan po natin, para sa mga namumuno, kung ano lang itinuturo, huwag na tayong lalabas doon. At huwag na po tayo na kung saan gumawa pa ng bagong aral. Ha? So, hindi po ganun. Ha? Ang sinusundin po natin, yung sinasabi sa Biblia, na magsaliksik po tayo. Ha? Doon sa pagsasaliksik po natin, doon po na kung saan ay malalaman po natin kung totoo ang sinasabi ng isang mangangaral. Ha? Kaya nga, sabi nga po dito mga kapatid ko sa Panginoon, no? Yung sinasabi ng may mga anti-Kristo, hindi natin malalaman yung tunay na Kristo. Kasi bakit? Eh kung hindi ka magsasaliksik. Di ba? Pag hindi tayo magsasaliksik, so, nagiging mangmang po tayo. Bakit? Kasi doon sa pagsasaliksik, doon tayo magkakaroon ng kaalaman. Doon tayo magkakaroon ng karunungan.
doon tayo magkakaroon ng pag-asa kung i-apply po natin sa ating sarili. Pero yung mga itinuturo ng mga nagtuturo, kahit i-apply mo pa yan sa sarili mo, kung hindi naman yun, ha? Ang kalooban ng Panginoon, wala na mangyayari. Ha? Kasi ang kalooban ng Panginoon sa atin ngayon, yung tayo ay makiisa sa kanyang anak. Natural, pag makiisa ka sa kanyang anak, kaya sino pakikinggan natin? E di si Kristo. Kasi yung anak, yung kanyang anak na kung saan ang kanyang naisa din, makipag-isa po tayo sa kanya. Kasi siya po yung tinutukoy na pinakapanganay sa lahat ng magkakapatid. Ha? Siya po yung pinakapanganay sa lahat ng magkakapatid. Siya pa yung uno sa samang ito na siyang iglesia. Ha? Kaya, para malaman po natin yung mga kalooban ng Panginoon para sa atin, tungkol sa kanyang anak, natural, ayan, magsaliksik po tayo. Ha? Hindi po yung tayo, umaasa na lang doon sa mga nagtuturo. Alalahanin po natin, sabi ni Kristo, ha? Pag kayong bulang nagtuturo at ang tinuturo at bulag din, walang mangyayari. Eh, nakikinig. Ha? Nakikinig, pero may, Oo. ano, Kaya napakahalaga po mga kapatid ko, Panginoon, yung magsasaliksik po tayo na kung mayroon tayong natuklasan na alam po natin mabuti, lalo si Kristo may sabi, i-apply natin dito na huwag tayong matakot doon sa namumuno sa atin. Huwag natin isipin na, iba ng aral mo, brother. Hindi na yung doktrina sa Iglesia ng Diyos, Ay, huwag kayong matakot. Mas magandang, sagutin yun, Kasi ganito yan, pastor, ganito yan po. No? Yung sinasabi ni Kristo rito, kailangan po yun ang masunod. Kasi, yung mga itinuturo po ng mga nagtuturo po sa atin dito, mayroon po tayong mga basihan na nasusulat. Napag sinunod po natin yan, wala tayong kabuluhan. Gusto niyo ba pasal, para tayong wala pupuntahan. Huwag kayo matakot. Ha? Kaya nga kami, di kami takot magsalita para iisa lang pupuntahan natin. Saan? Kay Kristo. Pero kung takot kayo na magsalita tungkol kay Kristo, ha? Huwag lang tayo magsalita tungkol kay Kristo na yung hindi para sa Kanya, yung mai-insert ninyo. Ha? Yung maituturo nyo, hindi nga para sa Kanya yun. Ha? Halimbawa, ano ba yung hindi para sa Kanya? Na dapat hindi na natin kailangan i-insert o kaya ituro. Ha? Siguro alam nyo na yun, ang ibig ko sabihin. Kasi hindi talaga ginawa para sa Kanya yun bilang matuwid. So, ang kailangan po natin ituro, si Kristo ayon sa Kanyang mga gawa. Diba? Mayroong gawa ni Kristo na kailangan magkaroon ng katuparan po sa atin. Dahil siya lang po, no? Ang pinagkatiwalaan ng Ama para salikain niya yung salita ng kanyang Ama na siyang nagsugo sa kanya. Tayo makikinig na lang. Huwag na natin kontrahin yung mga sinasabi ni Kristo. No? Kasi marami po kumukontra doon sa salita ni Kristo. Samantalang salita ni Kristo, hindi mismo kanya yun. Ha? Si Kristo may sabi na yung kanyang sinasalita, hindi tungkol sa kanyang sarili, kundi doon sa nagsugo sa kanya. Ngayon, ano ba yung sinasalita ni Kristo? Na siyang sinalita ng nagsugo sa kanya.
Yeah? Mayroon po siyang mga salita na yung kanyang sinasalita. Gaya alimbawa, masasabi ba natin na hindi Diyos ang may sabi yung sinabi ni Kristo na sa salitang ito, nililinis niya lahat ng pagkain. Ha? Sa palagay niyo, hindi kaya Diyos ang may sabi nun? Oo. Nilinis ng Diyos, no? Ang lahat ng mga bagay na marumi. Oh, masasabi ba yan ng isang mga ngaral gaya ni Kristo kung hindi yan galing doon sa nagsugo sa Kanya? Ha? Nilinis ng Diyos ang lahat ng marumi. Kitao, kihayop. Kasi talagang, kung ang pag-uusapan natin marumi, ay marami yan. Hindi lang tao, hindi lang hayop. Ha? Pero ito, nililinis ng Diyos yan, yung mga marumi na yan. Maging tao o pagkain. Kaya lang naman nalilinisin yung tao, tapos hindi nililinis yung pagkain. Ha? Kaya nga po, yung sinasabi na sa salitang ito, nililinis ng lahat ang pagkain. Eh pag hindi matanggap po yan ng iba, sa palagay niyo, may pananampalataya kayo kay Kristo? Sa palagay niyo, pinapahayag niyo si Kristo? Oh, kayo po mag-isip niyan. Ha? Kasi, sa Biblia, magiging walang kabuluhan yan. Kasi bakit? Hindi yan ang magiging kaligtasan po natin. Ha? Yung tungkol sa pagkain, hindi yan. Yan, hindi yan po makapagtataguyod sa atin sa Diyos. Kaya lagi po namin nililinaw sa inyo na sinasabi, huwag kayong umasa dyan sa mga bagay na nakikita. Isama na natin po yung pag-aaring ganap nyo dyan sa kautusan, kahit anong ganap nyo pa dyan. Hindi yan ang magiging kaligtasan po natin. Ha? Iisa lang ang kaligtasan natin. Ang Kristo, ang anak na sinugo ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, doon tayo makikinig sa kanyang sinugo. Dahil yung kanyang sinugo, yan yung kanyang sinisintang anak na sinasabi sa kanya kayo makikinig. No? Eh kaso hindi natin pinakikinggan yung nagsasalita eh. Hindi tayo naniniwala eh. Eh nasaan yung paniniwala natin sa Diyos kung hindi tayo naniniwala doon sa nagsasalita sa atin? Oh. Pwede ba yun? Maniwala tayo sa Diyos, hindi tayo maniniwala doon sa sinugo? Mismo ang nagsugo ang nagsabi, ha? Na kung saan tayo makisama sa kanyang anak. No? Sa kanyang anak, tayo makikinig. Eh ngayon, bakit di tayo naniniwala sa salita ni Kristo? Sabi ni Kristo, ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay hindi makaparusa ama, kundi sa pamamagitan ko, sabi ni Kristo. Bakit di natin matanggap yan? Pag sinabi siyang daan, siya. Ano pa bang kailangan natin? Diba, doon sa pagsunod po ng kautusan, doon sa pag-aaring ganap ng isang tao sa kautusan, bakit na sinusunod yun? Dahil akala niya, sa pagsunod niya, maliligtas siya. Ginawa niyang daan yun. Mga kapatid ko, yan po lagi yung aming pong tinutukoy po sa inyo na sinasabi sa Biblia na may mga pananampalataya na walang kabuluhan. Diba? Gusto niyo ba yan? Ang pananampalataya niyo pala, walang kabuluhan? Pagka walang kabuluhan, pagdating ni Kristo, hindi kayo kikilalanin. Nasusulat naman yan eh, magsilayo kayo.
Kayong nagsigawa ng katampanasanan sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Oh, bakit hindi ko kayo nakikilala? Hindi kayo nagsampalataya eh. Ha? Oh. Yung pananampalataya nyo eh, nalalayo po sa Bible eh. Oh, ano yung pananampalataya meron yung iba sa atin? Ha? Kailangan sumunod tayo sa punos kasi sinunod ni Kristo yan, kaya naging patuloy. Baling paniniwala yun. Mga kapatid ko sa Panginoon. Ha? Kaya nga po, ating bigyan pansin na hindi porke wala na tayo sa ilalim ng kautusan kundi sa biyaya, eh alam ka naman, pag nandun ka sa biyaya, Sister Lovely, wala ka ng kautusan sundin pag nandun ka na sa biyaya yun. Meron. O anong kautusan yun? Eh di yung kautusan ng biyaya na kung saan nandun ka na sa ilalim nun. Hindi niyo po maunawaan po yun. Kaya nga yan po yung sinasabi ng Apostol Pablo, hindi sa kami ay walang kautusan sa Diyos. Bakit? Kautusan din ng Diyos yan eh. Ano bang utos ng Diyos yan? Makinig kayo sa aking anak. Pakinggan ninyo ang aking anak. Kwento ba yun yung utos? Utos, kaya yun ang sinasabi ng Apostol Pablo, hindi sa kami walang kautosan, kaya hindi nyo maintindihan si Apostol Pablo na nagsasabi, wala na tayo sa ilalim ng kautosan. Pero sabi ng Apostol Pablo, hindi sa ako'y walang kautosan sa utos ng Diyos. Ibig sabihin, kung hindi nyo unawain yan, ay talaga, hindi maintindihan. Kasi ang akala po ninyo, pag sinabi wala na po yung kautosan sa atin, totally, wala ka lang sasalitin kautosan, ganun ba yun? Hindi Mayroon pa rin tayo sasalitin kautosan. Yung kautosan kung saan tayo napapailalim. Kasi pinalaya na po tayo doon sa kautosan ng una. Kasi yung kautosan ng una, wala po dyan ang kaligtasan. Hindi na applicable sa Hindi na applicable yan ngayon sa atin. Kasi kung yung kautosan lang, na 10 commandments ang susundin mo, kung yan lang ipinapasunod na Diyos, edi sa Israel lang, ang mga sumusunod 10 commandments ang maliligtas, eh paano na lang po yung mga hindi? Ibig lahat ng tao, kung Hudyo ka, yung Hudyo lang ba ililigtas sa Panginoon, lahat ng mga hindi lang, mapaparusahan, mamamatay, dahil walang utos? Naku po. Hindi na po yan. Kumbaga, kung ay inyong napapanood yung mga dating salita ni Soriano na ang sabi, hindi na epekto yan. Talagang iisipin mo, hindi na epekto yun. Kasi ano ba tinutukoy na hindi na epekto yan? Yung 10 commandments, hindi na yung magiging epekto yan sa atin. No effect, kumbaga. Wala na kabuluhan yan. Pero hindi aral ni Soriano. O hindi aral ni Soriano, sa Bible yun, kinuha niya rin yun. Kaya mas paniniwala pa ako kay Soriano kasi talagang ipinapaliwanag niya sa Bible din eh. Ibig sabihin, mayroon siyang talagang unawa na yung kanyang ipinapaliwanag na wala nang sinasabi na wala nang yung pagkasabi na sa ibang salita, yung wala ng kabuluhan. Hindi na epektado yan. Hindi na, mayroon sinabi na hindi na, ano ba yun, exclusive. Hindi na ba, basta mayroon siyang sinabi, pero gano'n din ang pong tinutukoy. Kasi, kaya nga sinabi niya yun, dahil doon sa mga nag-aaring ganap sa kautusan. Diba? Pero hindi turo ni Soriano. Hindi turo ni Soriano yun. Gumagamit din ng Bible yun. Kumbaga, mas bilib pa nga ako kay Soriano kasi bakit? Yung marami ka lang sa talasan sa Biblia. Walang kodi ko. Talata. Pero hindi porke itinuturo ng iba ay hindi na po natin pakikinggan. Ang sabi sa Biblia, subukan ninyo lahat ng mga bagay, ingatan ninyo mabuti. Kung ano yung mabuti na ituturo ng isang mga ngaral, kahit hindi pa Jerusalem sa tugad yan, kunin mo yung mabuti, huwag yung masama. Bakit? Kayo lang ba nagsasalita ng mabuti?
Oh. Alam ko dito kasi sa Jerusalem Church of God, pag may ibang aral, hindi mo na kailangan pakinggan yan. Hindi mo na kailangan tanggapin yan. Eh ngayon, kung hindi yung sinasabi ng mga aral, hindi na kailangan pakinggan yan, hindi na kailangan tanggapin yan. Eh iba po yun. Kaya walang improvement. Ah. Di ba? Hindi porke hindi Jerusalem Church of God yan, hindi porke ibang kongregasyon yan. Kung mabuti itinuturo, kasi tayo, may basyan tayo, Bible, pare-pare sa ginagamit natin. O bakit di natin tanggapin yung sinasabi? O, halimbawa ako, nagsasabi ako ng totoo. O, Totoo. yung totoo, yung patungkol po sa mananampalataya kay Kristo, hindi kayo naniniwala. Naniniwala pa rin dun sa kagustuhan ninyo. Tapos yung iba, na hindi kapatiran, naniwala sa akin, sino ligtas? Yung Jerusalem Church of God na nagtuturo na hindi naniniwala sa turo ng isa na katulad ko na ang tinuturo si Kristo. Ha? Hindi naniwala yung nandito sa Jerusalem Church of God, pero yung nasa labas, naniwala sa turo ko. Sino ligtas sa dalawa? Eh natural, ligtas yung di Jerusalem Church of God kasi naniwala. Kristo pinapangaral. Oh. Ay ngayon, nagtuturo Jerusalem Church of God. Ang ituturo, okay, kakain ng baboy, karman bumal. Ay sasabihin na gano'n, huwag ka. Kung alin yung masarap, babawalan ka pa. Oh. Mayroon ng aral doon, pinapangaral si Kristo. Mapara doon mapagpakumbaba sa pagkasalita taas. Eh, doon na lang. Doon na lang pipilit nangangaral ng gano'n. Kaysa doon sa nangangaral na darating sa isang wakas pag kumain ng baboy at ng sabaw. Sige. Panghikayat daw yun. Pangikayat yun? Naku po. Tingnan mo yung nangangaral. Ang ipinapangat si Kristo, milyon-milyon. Panghikayat talaga yun. Kasi Milyon-milyon ng member. Dahil si Kristo yung pinapangaral. Dangan nga lang, ha? hindi ayon sa pagkakilala. Hindi ayon doon sa pagkakilala. Kristo pinapangaral, pero hindi ayon sa pagkakilala. Kasi bakit? Hindi yung gawa ng Kristo ang ginagawa. Oh. Di ba? Kasi lahat ng kongregasyon ngayon, pag na papakinggan mo yan, puro Kristo ang ipinapangaral. Ha? Naniniwala sila sa kay Kristo, pero doon sa gawa ni Kristo, na kung saan nakikita po natin naman doon ang pagkakaiba. Gaya halimbawa, yung karamihan pupunta sa langit. Pero yung nagsasabi pupunta sa langit, Kristo pa rin pinapangaral no? Kasi si Kristo nga nasa langit. Ngayon, kung di ka nagsasalipsik, gano'n ang paniniwala mo, di mali. Diba? Kasi maliwanag na sabi ni Kristo, walang ibang galing sa langit, kundi ang galing sa langit. Kundi ang taong galing sa langit. Eh, sino ba yung taong galing sa langit? Si Kristo. Walang ibang umakyat sa langit, kundi ang galing sa langit. Eh, sino ba yun sa alam ninyo? Hindi si Kristo. Yung tao ba pag namatay? Kasi si Kristo namatay eh. Kaya napunta sa langit eh. Yung mga tao pag namatay. Ngayon, ang paniniwala ng tao, pag mamatay din, pupunta sa langit. Yan nagkaiba. Yun ang mali. Yun ang mali. At saka isa pa, Kristo rin ang pinapangaral, pero yung Kristo pinapangaral, lumuluhod doon sa kontra din sa Bible. Di ba, Kristo na pa ako sa krus, iluluhudan. Di ba? Pero Kristo pa rin. Ang tangan nga lang, sa ibang pamamaraan sila kung saan ay naniniwala. Walang Kristo. Pero tayo, kumpleto. Kung ano yung gawa ni Kristo, yun din ang gawa natin. Kailangan maging ganun tayo. Dahil kung maiba po tayo doon sa mga ugali ni Kristo, maiba tayo doon sa mga tinuturo ni Kristo sa atin.
Sinong Kristo yun? Kung sinusunod natin, kung naiba tayo sa kagustuhan ng ating Panginoon Kristo. Di ba? Yung kagustuhan ng ating Panginoon Kristo na makinig tayo sa Kanya. Hindi niya kagustuhan yung kundi kagustuhan ng Ama. Dahil ang Ama lang ang nagsugo sa Kanya para salitain niya yung salita ng nagsugo sa Kanya. Ngayon, kung di ka maniniwala kay Kristo, naniwala ka ba doon sa nagsugo? Yan ang mga tanong eh. Ha? Ngayon, kung paniniwala mo doon sa sinugo, sumunod sa 10 utos, ibig sabihin, ang Diyos nilang gumawa, sumunod din sa 10 utos. Ibig sabihin, ang Diyos sa ano nyo, isip ninyo, ang Diyos naging masama din kung yung utos na yun, sinunod niya rin. Oh. Diba? Nasa katotohanan. Isipin mabuti, kung yung sinugo, sinunod yung 10 utos, ibig sabihin, nung